Welcome sa ating pagsusuri ngayon. Alam nyo ba, may isang malaking misteryo sa ating kasaysayan na madalas naiiwan at hindi napapag-usapan sa mga aklat natin. Isipin nyo to, sa pinakamadilim na yugto ng kolonyalismong Espanyol, may isang napakayamang pinuno na gumawa ng literal na suicide mission. Naglakas loob siyang magsuot ng korona at ideklara ang sarili bilang hari. At hindi po ito gawa-gawa lang o alamat. Totoong nangyari to na unti-unting binura sa ating nakaraan. Okay, simulan natin ang paghimay dito. Gusto kong i-highlight at tandaan ninyo ang taong ito, 1660. Diba madalas kapag narinig natin ang salitong revolusyon, ang pumapasok agad sa isip natin ay ang dulo ng 1800s, pero ang kwentong ito nangyari noong 1660. Literal na babasagin ito ang nakasanayan nating timeline ng pagtutulo sa ating isipan. At perpektong ipinapakita nito kung gaano katagal yung naging agwat. Tingnan ninyo, ang lihim na pag-aalsa ni Almazan noong 1660 ay naganap higit 200 taon bago pa man ipanganak ang mga kilala nating bayani tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Higit 2 siglo bago ang sikat nating himagsikan, may isang Pilipino na palang nagtangkang magtayo ng sarili nating kaharian. Unang bahagi, ang nakalimutang hari ng Ilocos. Sino nga ba talaga ang lalaking nasa likod ng kwentong ito? Ipakilala ko sa inyo si Pedro Almazan. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi siya katang-isip. Isa siyang totoong tao. Napakayaman at tinitingalang pinuno mula sa San Nicolas, Ilocos Norte. Kumbaga, secure na siya may napakakomportabling buhay na sana siya. Pero handa siyang isugal ang lahat ng yaman at pribilehiyong yun. Bakit? Kasi pangarap niya magtatag ng isang malayang kaharian ng mga Pilipino malayo sa anino ng mga mananakop. Ikalawang bahagi, ang lihim na alyansa. Paano nga ba nag-umpisang mabuo ang pag-aaklas na ito sa dilim? So, ang pinakaugat talagahan ng lahat ng ito ay yung tinatawag nating polo y servisyo. Kung maaalala ninyo, ito yung sobrang higpit at sapilitang pagtatrabaho na ipinataw ng mga Espanyol. Grabe ang naging paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng sistemang ito. At habang ang karamihan ay napilitang tiising ito ng taimik, nakita ito ni Almazan bilang isang malinaw at matinding dahilan para tuluyan na silang kumilos. Pero matalino si Almazan. Alam niyang hindi niya ito kakayanin mag-isa. Kaya maingat siyang bumuo ng isang malawak at syempre patagong alyansa sa mga probinsya sa Hilaga. Nakipag-ugnayan siya kay Juan Magsanop mula sa Bangui, pati na rin sa leader ng kalapit na Pangasinan na si Andres Malong. Sila yung nagsilbing mga utak, ang mga arkitekto ng napakalaking plano na ito. Ngayon, ang paborito kong part rito ay kung gaano kadramatiko yung mismong proseso ng pag-akyat niya sa trono. Isipin niyo yung eksena. Nagtipon-tipon ang mga lihim na aliado sa kalagitnaan ng gabi. Nagsagawa sila ng mga nakatagong ritual. Tapos, sa isang napakatapang na move, isinuot ni Almazan ang isang korona na gawa sa ginto. Nanumpa silang palalayasin ang bawat Kastila. At on the spot, ang buong Ilocos ay naging isang lihim na kaharian. Isang literal na bombang naghihintay na lang sumabog. Ikatlong bahagi, ang madugong pag-aalsa. Mula sa mga anino, lilipat tayo sa biglaang pagsabog ng gulo. Ito yung naging mitsa ng himagsikan. Hindi lang to nauwi sa simpleng sigawan Ang naging hudyat nila ay yung mga biglaang pagpatay sa mga prelye at kolonyal na opisyal sa buong rehiyon. Kumalat yung balita na parang wildfire. Ito na yung naging brutal na signal na hinihintay ng marami para tuluyang lumabas mula sa dilim at harapin ang kanilang mga mananakop ng harapan. At teka, hindi lang iilan ang sumama sa kanya. Libo-libo. Libo-libong mga Ilocanong punong-puno ng galit at emosyon ang agad na tumugon at sumunod sa bago nilang hari. Buo ang loob nilang sabay-sabay na lusubin ang mga kuta ng mga dayuhan. Pero mabilis din nating makikita kung bakit naging malungkot ang ending nila. Tingnan nyo to. Sa isang panig, nandyan ang puwersa ni Almazan. Libo-libo nga sila at umaapaw ang pagmamahal sa bayan, pero halos wala silang matinong armas. Sa kabilang panig, nandyan ang hukbo ng mga Espanyol. May matinding karanasan sila sa formal na digmaan at higit sa lahat, may mga bit-bit na malalakas na kanyon mula Maynila. Isang napakalaking balakid, di ba? At dahil nga sa matinding dehado sila sa gamit at karanasan, nangyari na ang kinatatakutan ng marami. Napilitang umatras ang ating mga bayani. Ang artillery at firepower ng mga mananakop ay masyadong mabigat para tapatan. Yung mga rebelde na minsan nang nangarap ng sarili nilang kalayaan, unti-unting naitaboy at napilitang magtago sa malalalim na kabundukan. Dito na talaga nagsimulang gumuho yung pangarap ni Almazan.
Ika-4 na bahagi, ang wakas ng hari. Papunta na tayo sa pinakamasalimuot na yugto ng kwento. Pero kahit nandun na sila sa bingit ng pagkatalo, dito lumabas ang totoong karakter ni Pedro Almazan. Sinasabi sa mga tala na hindi siya sumuko kahit kailan. Matapang siyang lumaban hanggang sa huli. Ipinaglaban niya ang kanyang korona at ang kalayaan ng mga tao ng buong giting kahit na sigurado na ang pagbagsak nila. Hanggang sa siya at ang kanyang mga kasamahan ay tuluyan ng madakip. At ano kaya sa tingin ninyo ang naging kaparusahan sa isang taong nangahas na maging hari? Binitay siya sa mismong plaza ng bayan, isang napakabrutal at pampublikong parusa. Ang layunin talaga ng mga Espanyol dito ay hindi lang basta para tapusin si Almazan, kundi para magtanim ng matinding takot sa puso ng lahat. Ginamit nila ang pagkamatay niya bilang malagim na babala. Sinumang magtatangkang lumaban muli, ganito ang sasapitin. Sinubukan nilang burahin ang kanyang pamana sa pamamagitan ng purong teror. Nakakapanindig balahibo ang sumunod na detalye. Yung gintong korona niya, ang mismong pisikal na simbolo ng kaharian niya ay bigla na lang naglaho. Kasabay ng kanyang huling hininga sa plaza na wala na ito ng tuluyan, wala nang nakakita. At kung iisipin, ang nawawalang koronang yan ay parang naging isang malungkot na metapora kung paano ring unti-unting nakalimutan ng marami ang mismong revolusyon na kanyang ipinaglaban. Ika-5 at huling bahagi, ang pamana ng unang hari. Tingnan natin kung paano naman ito nakaapekto sa future natin. Malinaw na ang buhay ni Almazan ay hindi nasayang. Kung titingnan natin yung ebolusyon ng ating paglaya, siya yung nagtanim ng mahalagang bini noong 1660. Tapos, makalipas ang mahigit isang siglo, noong 1762, muling uusbong ito sa pamamagitan ni Diego Silang, hanggang sa tuluyang itong mag-apoy noong 1896. Si Almazan ang naglatag ng isa sa mga pinakamahalagang pundasyon para sa susunod na henerasyon ng mga revolusyonaryo. Ito na yung pinakamahalagang ideya na dapat ninyong iuwi mula sa pagsusuring ito. Bago pa man tayo naging isang ganap na bansang pinag-isa sa iisang bandila, mayroon ng mga individual tulad ni Pedro Almazan. Sila yung mga nangahas na mangarap ng sariling pamahalaan at sarili nilang hari. Kaya para sa atin, ang pagtuklas sa mga nakalimutang kabanatan na ito ng ating kasaysayan ay sobrang kritikal. Ipinapaalala nito sa atin na ang kalayaan natin napakatagal at napakalalim ng naging pinag-ugat. Kaya bago tayo tuluyang magtapos, gusto ko kayong iwanan ng isang mapanghamong tanong. Batay sa lahat ng nalaman natin ngayon, yung isinugal niyang yaman, yung tapang niya at yung hindi niya pagsuko kahit sa harap ng kamatayan, dapat ba nating kilalanin si Pedro Almazan bilang isang pambansang bayani? Pag-isipan niyo yan ng mabuti. Maraming salamat sa pagsama sa ating pagtatalakay at patuloy tayong mag-usa at matuto mula sa ating nakaraan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.